Network News. Sa iba pang balita, 15 dating rebelde mula sa Northern Samar at Leyte nabigyan ng Safe Conduct Pass sa ilalim ng National Amnesty Program. Kasama natin sa balita mula sa Arimen, Tacloban, si Rajuman Chester Sanita. RMN Live Reports. 15 dating rebelde mula Northern Samar at Leyte ang formal na tumanggap ng kanilang Safe Conduct Passes bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng National Amnesty Program. Layunin ng pamahalaan na mabigyan ng ligtas at legal na daan ang mga dating miyembro ng armadong kilusan upang makabalik sa normal na pamumuhay. Sa Northern Samar, 9 na dating rebelde ang nabigyan ng kanilang SCPs sa isinagawang seremonya sa headquarters ng 19th Infantry Battalion sa Barangay Opong, Katubig, Northern Samar. Ang National Amnesty Commission sa pamamagitan ng Local Amnesty Board Kat Balogan ang nanguna sa distribusyon katuwang ang 803rd Infantry Brigade at ang Northern Samar Provincial Police Office. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joel M. Nica ng Northern Samar PNP, ang mga Safe Conduct Passes ay nagsisilbing formal na proteksyon at dokumento habang tinutugunan ng mga aplikante ang mga kailangan sa kanilang aplikasyon sa amnestiya. Binigyang diin naman ni Lieutenant Colonel Ricky James Rosalejos, Commander ng 19IB, na ang pag-issue ng SCPs ay patunay ng mas pinaigting na hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Samantala sa Leyte, 6 na aplikante naman ang nabigyan ng kanilang SCPs sa pamamagitan ng Lab Tacloban, katuwang ang Philippine National Police. Dumalo sina Police Colonel Noelito Gitigan, PNP Lab Member at Lab Tacloban Secretary Bea Janine G. Gozo sa pagbibigay ng SCP sa mga dating kasapi ng armadong kilusan. Ang patuloy na pag-issue ng Safe Conduct Passes ay nagpapakita ng pagsusulong ng National Amnesty Initiative na nagbibigay ng malinaw na landas para sa reintegrasyon ng mga dating rebelde tungo sa mas ligtas, mas payapa at mas maunlad na komunidad sa Eastern Visayas. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajuman Chester Sanita, Tatak, RMN. RMN Network News.